The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to Nicodemus, "No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man. And just as Moses lifted up the serpent in the desert, so must the Son of Man be lifted up, so that everyone who believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through him." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. It is fitting that we begin our Novena Masses in honor of our patron, Santo Niño de Paz, with the celebration of Nuestra Padre Jesus Nazareno. Sabi, bakit naging tatay? Ano po? Nuestro Padre. Hindi po. Our priest. Ang padre po doon ay hindi tatay. Our priest, Jesus of Nazareth. Ano pa? The priest. It reminds us that Jesus did not remain a child. He did not remain a child. Lumaki siya, tumanda siya, naging masunurin siya, at alam natin na nabayubay siya sa krus upang tayo ay iligtas. I have said this during the Simbang Gabi, the Misa de Gallo, that you should not separate the crib from the cross. You cannot separate the crib from the cross. Because without the resurrection, Christmas is meaningless. Without the resurrection, Christmas is meaningless. The coming of Christ, being born of a child, is to fulfill His purpose that we will be saved. And it is the gospel all about. What is the first reading trying to tell us? That there is no one to blame except ourselves with regard to our future. Our future is a product of our choices. If our lives are miserable, it is because we have chosen the wrong things in our lives. You can never blame your parents. You cannot blame your husband, your wife, your children. You cannot blame anybody because it is our choice where we are today. Where we are today. Ano pa? Malungkot man ang kwento ng katotohanan. These several days, women came struggling with their marriage. Sa bagay yata, babae lang yata ang umaamin na mayroon silang problema sa buhay mag-asawa, no? Parang wala namang lalaking lumapit. Meron pala isa pa lang, ha? Na may problema sila sa buhay mag-asawa. Ano pa? Ang palagi salarin, lalaki. Ano pa? Kasi babae lang nagsusumbong. Siguro pag nagsumbong din yung lalaki, babae rin ang may kasalanan. Di ba ba? Ano? What I'm trying to say, why can't we look into ourselves that the problem we are in is because we have made a choice. You can never solve a problem by pointing your fingers on others. Take note of that. Yung mga engineering students sa mathematics, palagi sinasabi yun, knowing
knowing the given and knowing what you are asking, being asked for, is half of the solution. Pag kayo ay, sa mathematics, pag nakita mo na kung ano yung given, nakita mo na kung anong pinapahanap, half of the solution na yun. Pero kung hindi mo alam kung ano ang given, hindi mo alam kung ano ang dahilan at ano ang solusyon na hinahanap mo, wala ka talaga makikita ang solusyon. The first reading reminds us of what? That many of our problems, many, I'm not saying all, many, is because we choose to be like it. Our health is a product of our choices. Whether you like it or not. Our health is a product of our choices. Kasi pag bata pa, wala ka pang nararamdaman, kinakain mo lahat. Kinakain mo lahat. Pero tandaan natin, habang tayo tumatanda, the more we grow older, we become weaker, and the options are become lesser. When you commit something wrong, then the options become lesser. Kaya nga habang tayo tumatanda, pinagninilayan nating mabuti ang ating ginagawa. Saan ba ito patutungo? Saan ba ito patutungo? May mga bagay sa ayaw at sa gusto natin, hindi nakukuha sa dasal. Inuulit ko, may mga bagay na hindi nakukuha sa dasal. Ano po? Kailangan ng disiplina. Ha? Magpapapray over, ang dami. Father, ganito po ang aking sakit, ganito po. How we wish that pag iprini over ka, gagaling ka kaagad. Hindi na. Ano po? Pag sinasabihan yung, wag na ho kayo kumain ng bawal. Nangangatuwiran pa eh. Hindi po ba? Ano? Nangangatuwiran pa eh. Saan patutungo yun? Ako po ninyo, naikwento ko ito minsan, na kung saan yung isa nagrereklamo, na sabi ng doktor, wag mo na itong gagawin, wag mo na itong kakainin, wag ka nang iwasan mo na ito. Nang tinanong, anong ginawa mo? Nagpalit ako ng doktor. Kasi ayaw natin na tayo ay tinatama. The first reading reminds us of what? To whom you should focus your sight. Sino ba ang dapat mong tingnan? Ano ba dapat ang tinitingnan mo? Hindi po ba? Ano? Ano dapat ang tinitingnan mo? Kanino ka dapat nakatingin? Mga minamahal na mga kapatid, hindi natin masusolve ang ating mga problema kung palagi nating sinisisi ang ibang tao. Anong meron sa second reading? Dapat meron ka kababaang loob na tanggapin mo na meron kang pagkakamali. As I always say this, what makes sin more evil is when we try to justify our sinfulness. Hindi lang yung hindi mo kayang panindigan ang iyong desisyon. Yung tayo ay nangangatuwiran pa. Bakit tayo nangangatuwiran? Kulang sa kababaang loob. Kulang sa kababaang loob. Hindi ko alam kung totoo ito. Ano pa? Meron akong pilgrims. 50 years na sila mag-asawa. Tinanong ko, ano sikreto niyo, Tito? Alam mo, sabi ng lalaki, simple lang. Lahat na sabihin ng misis ko, oo lang ako ng oo. Paano pag mali? Oo pa rin ako. Paano kung ayaw nyo? Oo pa rin ako. Ano nangyari? Hindi kami nag-aaway. Oo kami na oo. Hindi po ba? Di ba?
Hindi ba nagkakamali ang asawa mo? I'm sure nagkakamali yan. Di ba, ano? Pero, kung ikaw ay marunong magpakumbaba, di ba? At hindi mo binabangga ang init ng ulo sa init ng ulo, talagang magkakasundo kayo. Di po ba, na? Wala akong asawa. Di ba? Wala akong asawa. Pero, totoo yun. Kahit kailan hindi nagkakasundo, ang dalawang taong mainit palagi ang ulo. Pagbigyan mo. Pag siyang mainit ng ulo, pagbigyan mo. Di ba? At pag sabihin mo, ikaw naman nga, ako mainit ang ulo ngayon. No? Di ba? Sana pagbigyan ka. Di ba ba? No? Oh. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, again, we are a product of our choices. Second, you must learn and understand to whom you set your eyes. The second reading reminds us of what? That humility is very important if we want to have a better life. What is the gospel trying to tell us? To whom do you set your love? Ano bang mahalaga? Kanino nakalaan ang iyong pagmamahal? To whom do you set your love? Diba? Ang problema natin ngayon, lahat, ano problema natin? When we begin to love things and use people, rather than use things and love people. Let me repeat that. Our common problem today is when we have already living a life on which we love things and simply use people to attain the things we like. Naghahanap tayo ng taong magagamit para makuha natin ang mga bagay na gusto natin. Mas mahal na natin ang gamit natin. Di po ba, ano? Mas mahal. Ha? Pa, wala pang anak mo. Hayaan mo, uuwi din yon. Di ba? Pa, ayaw kumain ng anak mo. Magugutom din yon. Naiwanan mo, pa, wala pa si Junior, susunod din yon. Di po ba, ano? Pero pag naiwanan ng cellphone, binabalikan. Di ba, ano? Nasaan cellphone ko? Ay, teka. Di ba, ano? Nakakapagsimba ang wala ang anak. Pero hindi nakakalis ng bahay na hindi dala ang cellphone. No? Magandang pagtuunan ng pansin yon. Huwag ka mag-alala. Sana ang misis mo, huwag makalimutang ipadala ang cellphone sa lamay mo. Di po ba, ano? Yung yapos-yapos may cellphone sa kapatid. Di ba, ano? Hari nawa, tawagan kanya. Di po ba, ano? Ha? Ask yourself, ano yung pinahahalagahan mo? Mananabi ako, ha? Kasi mga babae, mas mahalaga yung bag kaysa sa mister, eh. Oh, bato-bato sa langit. Di pa ba, ano? Mas mahalaga ang bag kaysa kay mister. Mas mahalaga ang sapatos kaysa kay mister. Di po ba, ano? My dear friends, my brothers and sisters, ask yourself, because it is not enough that we grow old, we must also mature. It is not enough that we grow old, we must also mature. Do not forget this. Jesus did not remain a child. He grew old and obedient to the Father. Amen. Many of you knew that when I was a young priest, my first assignment in Santa Mesa, Nuestra Señora de Salvacion, that I inherited
a big amount of debt. Ang laki ng utang na dinatnan ko at ang koleksyon sa misa ay 1850 lang. Ano pa? 1850. Ha? Nagmana ako ng 780,000 na utang, pero ang koleksyon sa misa 1850. Ano pa? 1999 yun. Ano pa? Kahit anong kwenta ko, 780,000 divided by 1850. Patay na ako, di ko mababayaran yun. Ano pa? Well, kung hindi naman ako nagpari, hindi ko yung magiging problema. Di po ba? No? Nagpari ko eh. Pero nabalitaan ninyo, nanilakad ko yun ng paluhod sa Quiapo. Kasi ang payo ng matandang Monsignor, si Monsignor Montemayor, ilakad mo yan ng paluhod. Sabi ko, kailangan ko bang gawin yan? Ha? Kailangan ko bang gawin yan? And true enough, nilakad ko yun ng paluhod. Mahabang kwento doon. Ano po? Pero nabayaran ko ang utang. Nabayaran namin ang utang, nabili namin ang lupa, naparenovate namin ang simbahan. And 2.5 years ng aking stay doon, nag-iwan ako ng 1.2 million. Ano pa? Ang tanong ng marami, dahil ba lumakad ka ng paluhod kaya nabayaran mo yung utang? Yun ang tanong ng marami. Ang sagot ay hindi. Ang sagot ay hindi. Nabayaran ko ang utang. Tinulungan ako ng Diyos dahil natuto akong magpakumbaba. By walking on my knees in Quiapo was the most and perhaps humbling experience I had as a priest. Bakit? Why do God want me to be humble? Because when I was counting the collection, first time, 3 beses kong binilang yon. 1850 talaga. 25 ang nagsimba. 1850. Ibig sabihin, merong hindi nagbigay, no? 1850. Ang una kong tinanong kagad sa Diyos, iniwan ko ang pagiging mechanical engineer, tapos ganito ang dadatnan ko. Iniwan ko ang pagiging mechanical engineer, tapos ito ang dadatnan ko. As if being a licensed mechanical engineer, I could be better without His blessing. Take note, my brothers and sisters. There are problems in our lives that sometimes we only need to be humble to solve them. Ask yourself, what are areas in your life that God is asking you to be humble so that you can be guided to solve your problems? Do not forget this. Jesus did not remain a child. He matured and He obeyed the Father. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you in your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.